Finally may budget na si President Bongbong Marcos, na pirmahan niya na kanina yung 2025 budget na medyo hindi pa rin malinaw sa iba yung mga pinirmahan niya, kasi sinabi nga line by line nilang tinitingnan kung ano ang tatanggalin niya. Pero ito yung nakita sa iba na yung AKAP sige pa din pala dyan. So ang AKAP, tuloy ang ligaya, walang nakakahadlang sa AKAP, andyan pa din, hindi niya tinanggal yun. So para sa akin, alam ko na yun, hindi talaga tanggalin niya yun, kasi pag once tinanggal niya yun, yung AKAP, magkaroon siya ng magka-problema siya sa mga congressman, kasi ito yung AKAP, kasi iyan yung puhunan nila itong darating na 2025 election. So ilang bilyon yan, di nila pwede nilang tanggalin yan. So maniwala ba kayo na sinabi niya line by line tinitingnan? Bakit itong AKAP hindi niya na to matanggal-tanggal? Napaka-controversial nga nito itong PhilHealth, hindi niya pinapansin din to, kasi ayaw naman talaga niya to na maglagay ng subsidy para sa PhilHealth. So yun, nagkaroon pa siya ngayon ng mga lady kontrabida. Bakit ko nasabing lady kontrabida? Ito si Arlene Brosas at saka si itong mga makaliwang grupo, Arlene Brosas at saka si Franz Castro ulit, nag-strike again sa kalye, nagrarally ulit sa Mindiola. Ito yung mga babae na to, ito yung hanap buhay nila talaga, rally. Tandaan ko dati yung magrarally madalas na parang wala na ba talagang gobyerno na sang-ayon sila nitong mga to. Ito sila si Gabriela Partiles, itong si Arlene Brosas, itong si AXIS Franz Castro, dati si Sator Ocampo, TD Casino, mayroon pa isa, yung kumandidato ng presidente na nakalimutan ko na siya, isa rin yan, na sobra din yan, kalye din yan sa pag mga kunting mga kilosang Mayo Uno, mga rally dyan, di nawawala yan. Sino ba yan? Kumandidato ng i-comment nyo na lang kung naalala nyo yan, basta nakalimutan ko yan siya. Hindi ko na yan siya natandaan ng pangalan niya, pero yung mukha niya natandaan ko, medyo matangkad siya, na payat, at saka medyo malaki tainga. Basta kasabayan nila na ito ni Bongbong Marcos nung nakaraang 2022 election, sumabay ito sa pagkakandidato, hindi nanalo to. Hindi ko lang, nasa dulo ng dila ko So nagkaroon ngayon ng ito yung nagiging kontrabida to ni Bongbong Marcos, itong makaliwang grupo. Ito yung video na nagrally na itong mga kontrabida ni Bongbong Marcos sa Kongreso at saka ni Martin Romualdez. Lagot kayo nito. Wala nang gagawin to kung hindi sige ng sige to sa pagrarally dyan. Idinaan naman sa kilos protesta ng ilang grupo ang kanilang pagkwestiyon sa pinirmahan ng Pangulo na 2025 General Appropriations Act, kabilang na ang pananatili ng pondo para sa kontrobersyal na AKAP program. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kahit maulan, may mga grupong nagrally sa Mindiola para kundinahin ang 2025 General Appropriations Act. Binarikadahan ng mga pulis ang Mindiola Peace Arch habang nagprograma ang mga grupo sa kalsada. Sabi ng Makabayan Bloc, tila ginawa lang daw ng Pangulo ang line vetoes dahil may mga nagalit sa pagbawas ng pondo para sa edukasyon. Tokenism kasi yun Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Question din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang AKAP program na pangalawang taon na aniyang nasingit sa budget. Kanino ba talaga mapupunta itong AKAP na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod. Sa halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga workers. Sagot naman ng palasyo, may mga paraan para bantayan ang paggamit ng pondo. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. See, we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now. Kawawa kami mga Pilipino.
or kayong mga tao na agree. Question din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang malaking pondo para sa military infrastructure na hindi naman aniya pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Hindi pa raw nakikita ng dalawang mambabatas ang mga niline veto ng Pangulo, pero may mga kailangan daw masagot para matiyak na constitutional ang 2025 national budget. Ayaw niya doon sa mga military na yung budget kasi sila hahabulin si Arlene Brosas. Pag ganun-ganun pa ng megaphone microphone niya doon, nagrarally. Ito yung sabi ko nga, wala itong ginawa itong mga to Noon pa yan. Pagka tuwing, dati naalala ko itong Minjula, pag tuwing may ganito, may mga okasyon na may kakaibang dyan. Ay naku, katakot-takot na traffic dyan pag dumaan. Imbis na magmamadali ka sa trabaho mo na hindi ka maipit sa traffic, hindi mo akalain na pagdating pala ng Minjula, doon ka masagad ka sa traffic. Kung bakit ang traffic, ang agam pa mag-rally yan dyan dati. Ito yung mga grupo na ito nila dati. Arlene Brosas, itong si T.D. Casino, itong si Sator Ocampo, itong si Franz Castro, ito yung pasimuno talaga dati sa mga rally-rally. Nakaka-irita talaga dati pag naipit ako sa traffic. Ngayon, nagkaroon ng medyo oking relasyon sa administrasyong Marcos, lalo kay Martin Romualdez, itong mga makakaliwang grupo. Pero ngayon, ayan na, umpisa na manuwag. Susungayin na sila nito kasi galit nga sila sa kanilang pundo na hindi daw tinupad. At saka, ni Brosas kanina, wala tayong wala tayong paglalagyan itong mga to kasi itong mga to walang tama sa gobyerno. Although ang gobyerno natin ngayon hindi naman talaga tama ang ginawa din sa 2025 budget. Ang daming controversial nito. Ang AKAP nga hindi tinanggal. So doon nila nagtanggal sa DPWH na tinanggal sila na ilang bilyon doon na yun pala tinanggal na walang project na pupuntahan na pera na yun. So ibig sabihin nun, yung pera na yun ilagay nila doon para kukunin nila ulit. Tayong luluko lang talaga nito mga tao na to So, line by line, yun lang nakita nila sa DPWH. Sa DepEd, mayroon naman silang doon na may remedyo. So, di pa to tapos kasi magkaroon pa to na mga kwento-kwentuhan. Sira na ang administrasyong Marcos ngayon kasi sa gawa sa budget na 2025 dahil hindi talaga maganda ang napaka-controversial dahil dito sa daming insertion na ginagawa.